Makikita sa videong ito mula sa Fort Side ng Datu Sanday o MMOV 3002 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bumubuntot ang Chinese Coast Guard vessel na ito nang biglang tinumbok ang barko ng BFAR. Ang isa naman sa CCG vessel na ito, galing din sa likuran ng barko, ay sinadyang banggain ng MOOV 3002. Sumama rin sa pagsasagawa ng dangerous maneuver ang maritime militia vessel na ito na may bow number 00226. At isa pang People's Liberation Army Navy vessel o PLAN 626. Pagkatapos ay sabay-sabay na binuksan ng mga barko ng China ang kanilang water cannon at pinuntirya ang nag-iisang barko ng BFAR. Kaya ang barko na BRP Datu Sanday nasira ang makina at hindi na ipinagpatuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Ganito ang sinapit ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources linggo ng hapon ng pagtulong-tulungan ng nasa 8 barko ng China habang namimigay ng diesel, pagkain at medical supplies sa mga mangingisdang Pilipino mula Hasa-Hasa Shoal hanggang Escoda o Sabina Shoal. Sa opisyal na pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea, sinabi nitong nalagay sa seryosong panganib ang buhay ng mga tauhan ng BFAR at mga mangingisda sa agresibo at mapanganib na hakbang na ito ng China. Pinabulaanan din ng NTFWPS ang pahayag ng China na may nahulog na tauhan ng Pilipinas at iniligtas ng mga Chinese. Walaan nilang basihan ito at malinaw na gusto ng PRC na baluktutin ang katotohanan para sa pampublikong imahe nito. Sabi naman ng China, ang kanilang ginawang dangerous maneuver, pagbusina at pagbuga ng water cannon ay preventive measure lamang nila sa illegal umanong pagpasok ng barko ng Pilipinas sa kanilang inaangking teritoryo. Nananawagan naman ng Pilipinas sa China na tigilan na ang ganitong uri ng provokasyon na naglalagay sa destabilisasyon sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.